Hi Regis! Welcome back to my channel. And today is January 1, 2021. And disclaimer lang, yung mga maririnig yung sounds is galing yan sa labas and yung sa aso ko. So kung naiingayan or may mga ingay sa background is pagpasensyahan nyo na, okay? And ayun, na-miss kong gumawa ng ganito, yung mga sit-down video. So for today's video, I will be sharing to you guys my experience on how I established my small business. And if you want to know my thoughts about this, then please keep on watching. Before we start, please consider following me on Instagram at RichDairit. And if you haven't subscribed on my channel, please do subscribe and hit the notification bell. Bye! And so, isi-share ko sa inyo guys yung experience ko kung paano ako nakapag-start ng small business during the pandemic. I started my business February 8, 2020, before ng lockdown pa. So, nag-start ako February 8. Ang isang reason ko lang kung bakit ako nag-start is para magpa-brace ng ngipin. And as you can see, hanggang ngayon is wala pa rin akong braces. Kasi, nung after ko ma-establish yung business ko, kumikita na. Then, March is nag-lockdown tayo. And then, na-realize ko na hindi pala siya dapat i-priority. And sobrang thankful ako kasi na-establish ko siya bago mag-lockdown. So, i-share ko lang sa inyo yung mga step by step kung ano ba yung mga ginawa ko, kung paano ako nag-start ng aking business. So, first is, naghanap ako ng supplier, which is on Facebook. And ang business ko is an online ukay-ukay. And sikat na sikat yan ngayon. Dahil madami nang gumagawa nito. Lalo nung nagkaroon ng lockdown. And naghanap ako ng supplier ko. Then nakahanap ako dito lang din around Santa Rosa, Laguna. And then, nakuha kong bail is fashion polo blouse. And around 6,000 pesos yung inilabas kong puhunan. Yes, yung iba nagsasabi wag mo na agad kumuha ng bail kapag baguhan. In my case, ang una kong ginawa is bail agad. Hindi ko alam kung dahil ba na-overwhelm ako o dahil alam ko na mas maganda kapag bail ka agad. So, bakit nga ba bail ka agad yung kinuha ko? And nag-compute ako and base din sa mga review is mas madami talaga kapag bail yung bibilihin mo. Mas madaming laman at mas madaming magaganda. So, ayan. Siguro habang nagkukwento ako, ipapakita ko na lang yung mga video clip ng mga bail na nakuha ko from supplier. And from the supplier na yon na una kong nakuhaan, is madami pa akong nakilalang supplier na mas lesser yung price compare dun sa una kong supplier. Kasi yung una kong supplier is free shipping na siya and free mannequin. So, malaking tulong talaga yung free mannequin niya. Kasi hanggang ngayon, gamit ko pa din yung mannequin na free niya. And then, eto na nga. Ang malaking question is, kumikita ba ako sa aking small business? Lalo na nung nag-pandemic. Yes, of course. Pero, depende rin po sa tiyaga. Malaking tulong siya during nung lockdown kasi nasa bahay lang and mas naaasikaso ko yung small business ko kasi nga nasa bahay lang and mas madaming time. Yun yung advantage ng online seller. Though nakakapagod siya kasi ako lang din mag-isa yung gumagawa. Siguro sa mga susunod na video, i-explain ko sa inyo yung step by step ano ko tinatrabaho yung aking online ukay-ukay. So, kumikita, yes, kumikita. And, i-explain ko sa inyo kung paano ko siya kino-compute. Ayan, dito na lang siguro ako magko-compute sa side na to. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, meron akong unang-unang bail na 6,000 pesos which is free shipping and free mannequin. So, ayan, sisingit ko na lang din dyan yung mannequin na binigay niya. And, so, ayan, meron akong kodigo dito para at least yung computation is nandito. So, meron tayong 6,000 pesos na puhunan. Meron siyang 250 to 300
pieces na laman. So, kung sa 300 pieces na laman, meron tayong 20 pesos na puhunan per damit or per blouse. So, hihimay-himayin natin yung 300 pieces na yon. First is sa 100 pieces. Sa 100 pieces, for example, is mabibenta mo siya ng 150 pesos. Meron tayong kikitain doon na 15,000 pesos. Then, another 50 pesos, mabibenta mo siya around 70 to 80 pesos. So, kung ita-times natin siya sa 80 pesos, kikita tayo doon ng 4,000 pesos. And then, sa 100 pieces, which is pang ilan na? Pang 250 na. Pang 250 pieces na. Mabibenta mo siya ng 20 to 50 pesos. Which is, kikita ka ng 5,000 pesos kung sa 50 mo siya ita-times. And then, dun sa 50 pieces, i-consider na natin siya natapon. Or mabibenta mo siya ng 5 pesos na bargain, ganyan. So, kikita ka ng 250 kung bibenta mo siya ng 5 pesos. Or i-consider na natin na tapon, ganyan. So, sa 15,000, sa 4,000, sa 5,000, meron tayong kikitain na 24,000 na meron tayong tapon na 50 pieces. Yes, ganun po kadami. Sa bale is huwag kayong mag-e-expect na magaganda lahat. Huwag din kayong mag-e-expect na pangit lahat. Though hindi naman sasabihin na walang maganda. Merong maganda, depende sa diskarte ng seller. Okay po ba? Kasi meron kasi talaga na seller na tamad. Aminin natin. Hindi natin nakikita yung totoong ganda ng isang produkto kapag hindi natin pinaglaanan ng oras. So, dun sa 24,000 na kinita natin, ililess natin yung expense natin na 6,000 sa bale na may manikin at free shipping. Ang matitira sa atin is 18,000. So, bumalik sa atin is triple, 300% nung pinuhunan natin. Yes, ganun kalaki yung posible na bumalik sa'yo. Minsan nga yung iba sa fashion polo blouse, kapag pinaglalaanan talaga ng oras at panahon, mabibenta mo siya around 250 to 300 pesos. As in, magmumukhang bago talaga. Is, ayun, ganun, 250 to 300 pesos. Ako is around 150 lang kapag fashion polo blouse. And nakita nyo naman, tubong-tubo na, triple pa, dun sa inilabas natin. Pero syempre, sinasabi ko nga sa inyo kanina, hindi natin basta-basta makikita yung progress ng business natin kapag hindi tayo gumawa or kapag hindi tayo nagtiyaga. So, ipapakita ko sa inyo yung mga sample na picture ko kung paano ko pine-present yung aking mga paninda. Ayan, papakita ko sa inyo. So, sa nakikita nyo, maliwanag dapat yung paligid. And then, presentable yung damit. Dapat nakasuot sa manikin or at least, kung naka-flat lay ka, kung nasa sahig lang, at least presentable din. Lagyan mo ng konting decoration. And papakita ko dun sa inyo yung flat lay ko versus dun sa aking mga manikin na nakasuot. And, ayun nga, sa online ukay-ukay is hindi mo siya mapapakita ang presentable kapag hindi mo siya nilabahan or pinlansya. Ako kasi, on my case, is nilalabahan ko siya, pinaplansya ko siya. Siguro gagawan ko siya ng separate na video kung paano ko yung proseso talaga. Kung paano ko tinatrabaho yung aking mga paninda. So, online ukay-ukay is hindi madali. Madaling mag-compute. Sabi ko sa inyo, itong computation na binigay ko, madali. Lagi akong nagko-compute ng ganito, almost 50% is tinatapon ko talaga sa computation ko bago ako mag-open ng bale. Kasi hindi ako nag-expect talaga na lahat ng makukuha ko sa bale is mabibenta ko. Kasi iba-iba ang preference ng mga tao. Sometimes gusto nila ganitong style. Sometimes gusto nila jacket, hindi fashion polo blouse. Pero fashion polo blouse yung nabili mong bale. Ganon talaga. Hindi all the time is mabebentahan ka.
Sabi ko sa inyo, meron na rin akong times na nalugi ako sa isang bill na nagkakahalaga na 5,000 pesos. Pero, sumuko ba ako? Syempre, hindi. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Once na nalugi ka, huwag kang ma-down. Kasi sa isang negosyante, sa isang business entrepreneur is dumadating yung times talaga na may ups and downs. Kung sa ngayon, nasa down level ka na walang bumibili, walang pumapansin sa business mo, through time na pagmamarket mo sa tiyaga is makikita din nila yung effort mo, makikita din nila yung business mo. And ayun yung masasabi ko na overwhelming. Basta ikaw yung gumawa sa sarili mo. Kasi ako sa sarili ko ngayon, meron akong trabaho talaga. Hindi ako full-time na online seller. Ginagawa ko lang to tuwing Saturday and Sunday kasi may trabaho talaga ako ng weekdays sa isang private company. And masasabi ko na sobrang laking impact nung nakapag-establish ako ng small business kagaya nitong online ukay-ukay. At sa time nga ng lockdown is ito yung isa sa naging source of income ko kung paano kami naka-survive na pamilya. And ayun nga, malaking investment, 6,000 pesos. So, syempre kung mapapanood mo to, alam ko curious ka na mag-start ng small business. So, kung may 6,000 pesos ka, marami tayong bail ha, guys. Hindi lang fashion polo blouse. Meron tayong denim shorts. Meron tayong mga bail around 3,000 pesos up to 15,000 pesos or more. Depende sa supplier. Sabi ko nga sa inyo, yung una kong investment is 6,000 pesos. Yun yung breakdown ng estimated na kita ko. And hindi mo naman makukuha yung 18,000 na yun ng buo. Kasi may binabayaran tayo ng mga bills, ganyan. Hindi mo namamalayan. Nagiging magaan yung buhay mo. Kasi meron ka na pagkukuhaan at meron kang natatago. So, ayan, sana meron kayo natutunan sa araw na to. And kung meron pa kayong gustong malaman about small business, kung paano ako nagpo-post, kung paano ako nagpapak ng aking paninda, is please let me know in the comment section, and please do like this video. And if you haven't subscribed on my YouTube channel, please do subscribe and hit the notification bell. Bye guys!